Hi guys! Maganda ng gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin naman po natin at pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman dito sa ilang mga napansin na mga KP fans kay Paolo Avellino, lalong higit po sa kanyang social media account. Parang may kakaiba nga daw kasi ngayon kay Paolo. Pero bago po tayo mag-start at pag-usapan ng mga yan, tumutok lang po tayo sa atin po YouTube channel. At kung bago lang po kayo, i-click nyo na yung subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo po yung maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. Nais rin po pala natin magpasalamat sa ating mga KP fam na nakasuporta palati po at nakatutok sa ating daily updates. Bilang pasasalamat, naritong ilang comment na napili ko pong basahin para mabigyan po ng tinig ang kanilang mga opinion. So, ang first commenter natin ay si Ma'am Merlita Aria Rodriguez. Sabi po niya, "Good eve, Gandara. Wala nang magagawa sa mga bashers. Hindi na talaga titigil ang mga yan. Nakakaawa naman talaga. Wala nang ginawa kundi ang lait-laitin si Kim. Yung inggit nila hindi na yan matatapos. Hindi naman nila ikayayaman ang panglalait at pang-aapi kay Kim. At hindi rin naman ikahihirap ni Kim yung pangbabash nila sa chinita natin, bagkos bibigyan pa ng maraming blessings si Kim ni Lord. Mga project, kaya ayan yung nangyayari sa idol nila. Walang biyayang natatanggap galing kay God. Si Kim kasi ay napakabait at mabuting tao. Salamat, Gandara." Naku, wala na talagang pag-asa, Ma'am Merlita. Wala talagang pag-asa pang magbago to mga bashers na to. Ganyan na talaga sila. So, ipasawalang bahala na lang po natin sila kasi wala naman po silang magagawa para i-down si Kim Chiu dahil nandito po tayo, panay po ang support at hindi natatapos. And syempre, kung sino po yung ibinababa siya pong iniaangat lalo po ni God. Samantala, ayun naman po sa comment ni Ma'am Annalyn Hiccup, shoutout Madam. "Good evening, Gandara. Ako never na magduda kay Paolo. Talagang pinalo kay ko ang mga hinahalukay ko ang mga lumang video niya nakasama si Kim. Iba talaga ang tingin niya. Ilang interview niya na si Kim lang ang bibig niya. Yung mga iba dyan, hindi po talaga kayo siguro naman masyado. Ay ako po, paggamulat pa lang ng mata, Kim Pao na. Basta ako nandito na para sa kanila at kung saan sila masaya. Masaya ako sa kanila. Kung masaya sila magkasama ngayon, happy ako. Hindi ko na kailangan ng ayuda pa, basta ramdam ko. Kim Pao forever." Malaman lang na sila po yung magkasama, enough na Mama Annalyn Hiccup. Bakit nga ganun yung mga seniors natin, sobrang saya na po, basta masaya ang Kim Pao. Iba yung feeling talaga nila na basta may mga good news, kina Kim and Paolo, halimbawa may new blessings or magkasama sila, nag-e-enjoy, nalaman nilang nagbabakasyon ng Kim Pao, puno ng kasiyahan yung puso nila na para bang wala pong mapagsidla ng saya. Ganun po kababaw lang yung kanila pong kaligayahan. Basta po, laging magkasama lang ang Kim Pao. Hindi pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Maraming mawawala ng happy pills, ng vitamins, diba? Anyway, sabi naman ni Ma'am Jackie Garcia, shout out sa inyo, Madam. "Yes, finally. OMG. Kimi, congratulations sa solo project. Who would be the luckiest male co-star
hoping sa Melpi, Piolo Pascual, or Alden Richard. And Alden Richard. Si Sam, nakatrabaho na ni Kim dito sa The Alibay, ano? Parang bigla naman atang masyasyak ang mga tao. What? Biglang pinagpalit si Paolo kay Sam. Parang wrong timing kung si Sam. Alden Richards, pwede po. Ano? Pwede since may collaboration naman ng GMA at ang ABS. Alam niyo naman ako pagdating kay Alden, di ba? At saka safe tayo kay Alden. Kaibigan kasi yan ng Kim Pao. Alam niya ang relasyon nila Kim and Paolo. Lagi kasi kasama nila yan pag nag-chim, di ba? So, Alden know his limitations. So, safe na safe talaga. At best friend ni Paolo Avellino si Alden. So, mapagkakatiwalaan ni Paolo. Magiging panatag si Paolo if ever. So, Alden po muna ngayon. Kasi syempre, di ba, nangangapa. Pero, yun ay kung mayroong solo project. Pero sa ngayon, Kim Pao nga po muna. Kim Pao muna ang demand ng mga tao. Siguro kapag okay na maglaylo ang Kim Pao. Kasi Alden po ang kauna-unahang magiging partner ni Kim sa kanyang solo project. Ano ako doon? Kumbaga ay approve ako doon. Anyway, pag-usapan naman nga po natin itong pagpo-promote ni Paolo Avellino ngayon sa ex ng The Alibay. Grabe na pa kasi pagka ni Paolo ngayon o kahit po siya ay mayroon pong ginagawang movie or series. Basta meron po siyang ginagawang project sa France. Napakasipag po niyang mag-post at mag-promote ng The Alibay. Well, worth it naman po lahat ang pagod dahil namamayagpag ang The Alibay, successful talaga. Syempre, ang bibigatin din po ng mga artistang kasama. Tapos, ang ganda rin po ng story. Ang dami nga rin po mga cut no? Daming cut sa Prime. Grabe, may utang kayo sa amin, ha? Anyway, na-enjoy ko ang panonood ng The Alibay sa Free TV. 'Di ba? Para mas maganda yung version, mas gusto ko yung version sa Free TV talaga. Iba talaga yung pakiramdam kapag sa TV mo siya pinapanood kaysa sa phone, kaysa yung sa Prime na putol, sa iWant. Basta there's something talaga kapag sa TV mo pinapanood na para bang nanonood ka rin ng sine gano'n. Basta parang ewan ko, yun na yun. Mas maganda po talaga, mas masarap panoorin sa Free TV. Tapos 8 p.m. slot pa. Tapos pinapatunayan pa ng Kim Pao na they deserve the slot. Anyway, meron po ba kayo napapansin sa post ni Paolo? Yung mga caption niya, tingnan nyo. Mga emoji, di ba? Ito pa. Ayan mga emojis. Di ba nga? Yan po yung napapansin ng mga Kim Pao fans ngayon sa kasipagan ni Paolo mag-update. Ayan, pagsipag niya sa pag-promote, ayan, at may napapansin tuloy ang mga fans sa kanya. Sa kanyang account. Kasi nga, puro emojis. Hindi naman po pala emoji si Pao. I mean, kay Kim naman po nang galing na hindi po may emoji na tao itong si Paolo Avellino. Kaya naman, dahil dyan, hindi po maiwasang isipin ng mga fans, lalo na sa ex, na parang hindi naman si Paolo ang nagpo-post. May iba kayang may hawak ng May kilala ba kayo na mahilig gumamit ng emojis? May kilala ba kayong may karapatan na pwede pong humawak ng account ni Paolo Avellino? Katulad dito, tad-tad talaga. Yung dalawang nauna natin, tig-isang emoji lang. Pero ito, yung pa-question mark na yan. 3 talaga yung gamit ni Paolo Avellino. 4 days pa lang, paalam na kagad. Tapos yung mga ganyan, basta yung typings, tapos yung emojis, ibang-iba talaga. Parang ang magandang Chinita Princess yung may hawak daw po ng account ni Paolo Avellino. Uy, grabe naman kung sakaling ang totoo yung mga kuro-kuro at haka-haka ng mga fanis. Abay, talagang
pinapakita lang na mayroon talagang karapatan, 'di ba, mga ka-KB? Naku, hindi nyo kakayanin 'to ng mga bashers, ha? Mga bashers, oh, ha? Nakikita nyo ba 'yan? Charot. Or pwede rin ang lakas ng impluwensya ni Kimi kay Paulo. Well, talaga namang malakas ang impluwensya ni Kim kay Pao. Kaya nga daming pagbabago ngayon kay Paolo Avellino. Anyway, pag-usapan naman natin tong post sa X na umukaw na atensyon ko na sayang daw ang Dialipay dahil pinapalabas po sa mga streaming platforms. Kagaya may mga bayad, yung sa Prime Video, ganyan. Kasi kung wala sanang idea lahat, ang laki sana ng laki daw sana ng impact nito kasi sobrang ganda ng Dialipay, ng pagkakalatag nito. Pero I don't think naman sapagkat ang linlang napanood na rin naman natin before bago ipalabas sa Free TV. Pero napaka-successful, 'di ba? So eto nga sabi dito, sayang talaga itong series ng The Alibay. Kung hindi ito inilabas sa mga streaming platforms, sobrang papatok lalo na sa mga casual and televiewers. Talaga, sobrang ganda talaga ng pagkakagawa, cinematography, sobrang ganda, even ang story. Ang ganda ng pagkakalatag talaga. Ngunit na may post dito si Paulo V. Ayan, ay Paulo Lava. Paul Lava. Sabi niya rito, and I also agreed. Win-win situation pa rin to, knowing ang ABS-CBN po ay shutdown, diba? So, ayan, since the ABS-CBN shutdown, malaki talaga ang financial hit sa kanila. Partnering with big streaming platforms is necessary for recovery. Also, people's viewing habits have changed. Hindi na lahat nanonood ng TV. Streaming na ang labanan ngayon. Plus, hindi na rin kasing taas ang TV ad rates nila compared dati nung may franchise pa sila. So, walang sayang. It's a win-win for both the business and the audience. Stop acting like it's a bad thing. And actually, paldo-paldo pa rin pong ABS-CBN sa kanila. Kasi ang mga Kim Pao fans, kahit napanood na sa streaming platforms, panonoorin pa rin sa Free TV. So, kumbaga ay parang doble ang kinita pa nitong ABS-CBN, hindi lamang sa free. Kung sa Free TV lang nila, hindi sa Free TV lang yung kita nila, kakagatin pa rin naman ng mga Kim Pao fans kahit ipalabas siya sa may bayad. 'Di ba? Are you agree po ba? Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.